Mapagpalang araw po, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. Ngayon po ay tinatawag na kapistahan ng Immaculate Conception. Ito po ang ating bibigyan din sa Biblia. Biblia lang po, wala tayong gagamitin na naman reference para hindi po tayo makapanira ng reliyon. Hindi tayo gagamit ng referensya o magazine kaya para makapanakit ng reliyon. Ang gagamitin natin ay Biblia. Okay po, amen. Ang Biblia ng mga pastor. Panginoon Diyos sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan ang puso at kaisipan upang aming lubos na maunawahan, O Diyos, ay iyong mensahe sa amin. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Alam niyo po yung Taguring Immaculada, ibig sabihin lang po niyan ay walang minanang kasalanan o walang bayad kasalanan. Sinasabi nga po nila, tayo raw tao ay makasalanan tayo o nagkasala tayo maliban kay Santa Maria na walang minanang kasalanan o original sin kung tawagin nila. Sa Biblia po, may nakasulat Hindi po tayo nagmamagaling, magbabasa lang po tayo. Ayon po sa appointment, ang Biblia ng mga pastor, para malinawagan po tayo. Ngayon sa kasaysayan, hindi ko lang po alam kung kailan namatay si Santa Maria, no? Pero si Pablo po, 46 AD nang siya po ay mamatay. Pero bilang apostol, meron siya sinulat. Ganito po ang nakalagay. Basahin ko po ito sa Roma. Kasi si Pablo po ay nakarating ng Roma at siya po ay nangaral doon. No, siya po nangaral sa Roma. Hindi po si San Pedro o Apostol Pedro. Si Pablo. Kasi ito babasahin natin, libro ng Roma, chapter 3, verse 23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kita niyo po, lahat nagkasala. Ito po sinulat niya nung nangangaral po sa Roma si Pablo. Alam niyo, si Pablo po, tumira po sa Roma. Nasa Ausares siya. Nang nililitis po siya ng Roman government. Ito nakalagay sa Biblia, Gawa 28:16. Sa Roma. Pagdating namin sa Roma, si Pablo'y pinahintulutan manirahan sa isang bahay kasama ang isang kawal na nagbabantay sa kanya. Kita niyo? Meron siyang bantay. Meron siyang bantay. Ganito pa nakasulat, 23. Kaya't nagtakda sila ng araw, maraming ang pumupunta sa tinitirhan ni Pablo. Pagsapit sa araw na iyon, maghapon siyang nagpapaliwanag sa kanila at nagpapatuturo tungkol sa karya ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan ni Moises
ng mga sinulat ng mga propeta, sinikap niyang ikayatin sila tungkol kay Jesus. 24. May naniwala at mayroon namang hindi naniwala sa kanyang sinabi. Yan. Sa verse 30. Nanirahan si Pablo sa Roma ng 2 taon sa bahay na kanyang inuupahan at tinanggap niya ang lahat ng pumupunta sa kanya. 31. Sa buong tapang at malayang nangaral tungkol sa kaharian ng Diyos at sa Panginoong Yesukristo. Nangaral po siya sa Roma. Hindi po si San Pedro nakarating doon Kaya hindi po pwedeng sabihin si San Pedro ay naging Santo Papa. Hindi po. Apostol siya ni Jesus. Apostol sa mga Hudyo kasi Hudyo po si Pedro. Bagamat Hudyo rin po si Pablo, pero ibinukod siya ng Diyos, ng Panginoong Yesus para sa Ebanghelyo, para sa mga kahentilan. Entil. Tayo mga Pilipino po, entil. So, dalawa lang po yung tao sa Biblia, isang Hudyo at saka entil. Ngayon, siya po ay sumulat. Ano po kanya sulat? Maliwanag po kanya sinulat, ano? Yan. So, ano sinabi ni Pablo? Sa Roma 3:23, ulitin natin. Sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ngayon, kung sinasabi nilang si Maria daw po, kaya tinatawag nilang Immaculate Conception, kasi wala daw po siyang minanang kasalanan, hindi kaya nating mga tao. Meron tayong minanang kasalanan sa ating unang tao, si Adan. Diba? Sabi nila, unang magulang. Di bang kay Maria wala? Lahat tayo, si Maria wala. Kaya tinaguran siyang Immaculada o Immaculate Conception. Kalinis-linisan. Di ba maraming mga padasal kay Maria? Yan. Ang nangyari, kay Maria sila nagdadasal. Hindi naman po Diyos si Maria Sabi ng Panginoong Yesus, tignan natin yung Mateo, Huwag kayong magagalit, Kayong mga sagradong Marians, kung tawagin, o deboto kay Santa Maria. Hindi kayo dapat magalit. Isipin niyo po, yung mga deboto na nalalangin sila kay Maria. Bakit Diyos ba si Maria? Hindi ko mo ginamit siya ng Diyos para ipinanganak ang tagapagligtas na si Jesus. Ay pwede na siyang dasalan. Di ba mayroon bang dasal na Abaginong Maria na pupuno ka ng grasya? Di po ba? O yung tinatawag ng Holy Mary, tapos nakalagay pa doon, pray for us, o panalangin mo kami mula ngayon hanggang sa aming kamatayan. O kinakausap nila, ipapanalangin pa tayo mga buhay ng patay. Sabi nila, hindi naman daw siya namatay. Inakyat siya sa langit, body and soul. Halimbawa, namatay si Jesus, 2025, halimbawa lang, papalipas lang ng mga ilang taon, mga 3 taon ka muna, umakyat na siya, body and soul. Kaya hindi raw po siya nakaranas ng dinaranas ng tao ng kamatayan, yung ibinuburol ba at nilililig. Si Maria hindi po. Kaya sinabi nila, wala siyang bakas kasalanan. Sila lang ang nagsasabi niyan Pero si Maria, meron ba sinabi nga? Wala. Hanapan niyo sila ng sulat na nagsalita si Maria na wala siyang kasalanan. Dito po sa Lucas, tignan po ninyo.
Oh. At unawain niyo po ito sa Lucas 1:46 at 47. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at ang aking espiritu'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Ibig sabihin, meron siyang Diyos na tagapagligtas, si Maria. Tayong mga tao, nangangailangan ba tayong tagapagligtas? Opo, kasi makasalanan tayo. Sino tagapagligtas natin? Ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesukristo. Yung dinadala sa sinapupunan ni Maria, si Jesus, yun ang tagapagligtas. A Savior. Kaya nga sabi ni Pedro sa 4:12 ng Gawa. Basahin po natin Sa kanya lamang, sa pangalan ni Jesus kay Jesus lamang, matatagpuan ng kaligtasan. Sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Lahat po tayo nangangailangan ng tagapagligtas Oo. Maging si Maria man. Kung walang kasalanan, ba't nangangailangan? Siya na nga po nagsabi. Anong sinabi niya? Ulitin natin Kaya sabi ko, unawain niyo po yung sulat sinabi ni Santa Maria. At yung sulat ni Pedro na binasa ko. Ulitin natin. Sa Lucas chapter 1:46 and 47. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at ang aking espiritu'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Nagagalak siya sa Diyos na kanyang tagapagligtas. Tignan nga natin yung sulat ng anghel ng pinanganak si Jesus. Chapter 2. Dito sa 8. Doon ay may Lucas 2:8. Doon ay may mga pastor na sa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. 9. At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kalwalatian ng Panginoon. Ganun na lamang ang kanilang pagkatakot. 10. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot, ako may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Kaya si Maria nagagalak siya sa Diyos na kanyang tagapagligtas. Kasi nga, ang dala ng kapanganakan ni Jesus ay malaking kagalakan sa lahat ng tao. Kaya si Maria nagagalak siya noon na pinanganak niya o dala-dala niya sa kanya sinapupunan si Jesus. Tuloy natin. 11. Sinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Kita nyo? Sino tagapagligtas? Ang Kristong Panginoon. Yung dinadalang tao ni Santa Maria ay kanyang tagapagligtas. Kaya nagagalak din po siya sa kanyang panahon. Nagalak din po siya. Isipin nyo, kung siya nga nangangailangan ng tagapagligtas, tayo rin ganun din. Kasi nga, tao si Maria, tao din po tayo. Bunga tayo ng animo ng ating mga nanay, tatay. Ganon din po si Maria. Lahi po siyang Hudyo.
O siguro yung nanay at tatay niya, o nang magani mo sila, si Maria naging bunga. Tandaan niyo po yan, kaibigan. Walang hindi nagkasala, sabi ni Pao. Kaya nga, hindi ko lang alam kung kailan namatay si Santa Maria. Si Pablo, alam ko, 46 AD nang mamatay po siya. Ayon sa Biblia ng Katoliko. Nakasulat po ron sa kanilang, yung sa likod, yung mga putol-putol doon. Ngayon, ito po, sinabi ni Pablo, lahat nagkasala. Oh. Walang, may hirap bang intindihin yung nakasulat? Ba't kailangan ipilit nila na si Maria daw walang minanang kasalanan na di gaya natin? Tayo meron mga minanang kasalanan. At si Maria hindi nakaranas ng kamatayan kasi after na mamatay si Jesus, mga ilang taon lang, mga 3 years siguro, body and soul, sabi nila, umakyat daw sa langit. Hindi po ang umakyat po sa langit si Jesus. Hindi po si Maria. At nung umakyat po sa langit si Jesus, nandoon po si Maria. Nasa saksiyan niya. Dito po sa Gawa chapter 1. Nagbabasa lang po tayo ng Biblia. Walang personalan nito. Ito. Meron nakalagay dito. Sa Gawa 1:9, pagkasabi nito, si Jesus ay iniakyat sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya at natakpan siya ng ulap. 10. Habang sila'y nakatitig sa langit at siya'y iniakyat, may dalawang lalaking nakaputi na lumitaw sa tabi nila. 11. Sabi nila, kayo mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito na tinitignan sa langit? Itong si Jesus ay umakyat sa langit, ay magbabalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya. Kita, siya po yung umakyat sa langit, hindi po si Maria. Ito pa. Sa 12, nagbalik sa Jerusalem ang mga apostol buhat sa bundok ng mga Olibo na alos 1 kilometro ang layo sa lungsod. Kasi pagdating sa bahay kanilang tinutuluyan, umakyat sila sa silid sa itaas. Sila ay sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo, si Simon na makabayan at si Judas na anak ni Santiago. 14. Lagi silang nagsama-sama upang manalangin kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus, gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Kita niyo po, kasama. Nasaksiyan ni Maria, umakyat si Jesus sa langit. Hanggang sa tinakpan siya ng ulap sa langit. Kaya sabi nitong anghel na nakatayo doon, ba't kayo nakatitig sa langit? Itong si Jesus inakyat sa langit, sabi niya. Kaya sabi nila, several years after Jesus ascended into heaven, si Maria din daw po, ganon din. Hindi siya nakaranas ng kamatayan, kundi body and soul. Inakyat siya sa langit at tinatawag pa siya ng Reyna ng Langit. Wala naman sinabi si Santa Maria na Reyna ako ng Langit eh. Marami na po silang binanggit tungkol kay Maria. Wala namang kinalaman si Maria.
Walang kinalaman si Maria. Kaya wag po kayong magpa, ano, magpalinlang. Ang umakyat sa langit, yung bumaba sa langit, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesu-Kristo. Paano siya binaba? Paano siya bumaba? Isinugo siya ng Diyos at ipinanganak ni Santa Maria noong unang Pasko. Kaya tayo nagdiriwang din po ng Pasko. Anong ibig sabihin ng Pasko? Kapanganakan ni Jesus. Christ's birth. Christmas means Christ's birth. Hindi po tayo nagdidiwang dahil petsa, buwan, taon. Hindi. Tayo po'y nagagalak dahil meron tayong tagapagligtas na pinanganak na ang pangalan ay Jesus. Tandaan niyo po yan. Nagalak din po si Maria. At sabi ng angel, huwag kayong matakot, may dala akong mabuting balita na magbibigay kagalakan sa lahat ng tao sa buong mundo. Ano yung kagalakan? Mayroong tagapagligtas na pinanganak, ang Kristong Panginoon. Amen. Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan na ibinahagi mo po sa amin sa oras na ito, na pinatunayan mo sa Biblia na si Maria po hindi po umakyat ng body and soul. Dahil wala pong mababasa, mismong si Santa Maria nagsabi, nagagalak ang aking puso sa Panginoon na aking tagapagligtas. Salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Sana meron po kayo natutunan, ano? Napakahalaga ng paksang ito. Ngayon po ay nagdiriwang ng Immaculada Concepcion. Basta Petrosit mo, Immaculate Concepcion, holiday. Ginawa pang holiday. Dati hindi naman ginagawang holiday yan. Ngayon, ginawa nilang holiday. Okay, sige po. Hanggang dito na lamang. Sana meron po kayong napulot, meron kayong natutunan. Hindi po tayo nagkukwentuhan lang. Nagbasa po ako ng Biblia. Pwede niyo po ako sundan. Kahit anong Biblia, gamitin mo, kaibigan. Aprobado yan. Walang problema sa akin yan. Tandaan niyo po yan. Inquiry alone. Tsaka isa pa, ang tagapamagitan po si Jesus. Wala pong tagapamagitan ng iba pa libang kay Jesus. Kaya sabi ni Jesus sa 1:14 says, I am the way, the truth, and the life. No one can come up to my Father except through me. Amen. God is good all the time. Sige po. Sana meron po kayong napulot. God bless us all. Bye.